Serious, hindi kailangan serious eh. So yung ano sir, yung sa OFWs na ginagawa ninyong tulong, prior ito lumabas sa media, ginagawa niyo na dati ba? Hindi pa sir, hindi pa ginagawa. Matagal na yan. Since he is a congressman. Mas maganda na pag-usapan nyo kasi yung iba, sinasabi nila ngayon lang yan kasi tatakbo ganun. Since he is a congressman, gano'n. Oo. Matagal na yan. Saka lahat ng mga projects ko, victims, Russia's party. alam mo, marami na akong ginagawa. For example, I have planted more than 1 million trees. Yes. Yung sinasabi. Marami akong livelihood. Meron akong liver rehabilitation. Marami akong ginagawa, hindi ko sinasabi. Kaya lang yan, sabi nila kung natatasi ko, ano ba yung mga ginagawa mo? Ito maganda ito, highlight natin. Kaya na-highlight yung OFW. Pero matagal ko na ginagawa yan. Advocacy. Kasi puro mahirap naman sa tulong. 94.3 IFM sa IFM. Siguradong enjoy ka. Surprise, surprise everybody. It's not Harry D. It's Joe Piso naman. Taking the mic here now. Well, this is a very special day for us. Bangod ari sa aton studio subong. Susunod sa studio sa 94.3 IFM. Ako I'm so sorry sa mga lain niyang gina-push ang next nga presidente sa Pilipinas kung ako yung pabangguton because according sa aton survey, he is consistently number 1 sa aton pinaka-paborito nga mangin sunod nga presidente sa Pilipinas. Ladies and gentlemen, Senator Manny Villar. Good morning. Good morning, sir. Magandang umaga sa ating mga listeners. Magandang umaga. Sir, ang lumalabas ngayon ng mga surveys, like dito sa Pulse Asia, meron din sa SWS at sa Ibon Foundation, even sa Center for Issues and Advocacies, kayo po ang nangunguna bilang pinaka-paborito ng mga Pilipino na maging susunod na Pangulo ng Bansa. Ano pong masasabi niyo dito? Jofi, alam mo, nagpapasalamat ako sa kanila dyan sa pagtitiwala na yan. Sa tingin ko naman, ito yung nagugustuhan ng ating mga kababayan, yung tahimik ka lang at di ka nakikipag-away, tulong ka lang ng tulong sa mahirap at sa mahirap. Kung ano man yung marami kong ginagawa, natahimik mong ginagawa. Kaya sa tingin ko, nagugustuhan nila yan at ayaw na nila na away. Kaya, at siguro, isa pa yung background ko na dati lang tayo squatter saka nagtitinda na hipon sa palengke. Kaya nakikita nila na ganun pala ang dahilan bakit tawag sa akin Mr. Sipag at Tiyaga. And yun, kaya siguro mataas. Pero ako naman, hindi ko naman yan lang masyadong titingnan. Basta ako tuloy-tuloy lamang ginagawa ko, tuloy-tuloy lamang aking mga advocacies, tuloy-tuloy yung aking mga pagtulong sa mga mahirap. Sir, ang lumalabas sa TV, di ba marami tayong mga OFWs na tinutulungan ninyo. At yung iba, iniisip nila na lumalabas ngayon yan kasi eleksyon 2010, ganyan-ganyan. Matagal na ba yan, sir? Or established ng ginagawa ninyo yung pagtulong na yan? Alam mo, Jopi, in fact, marami nang tatanong sa akin yan. Akala nila ngayon lang yan. Actually, matagal na yan. Nung simula pa ako ng bago pala akong congressman na ginagawa ko na yan. Mga 90s pa. At talagang marami akong ginagawang proyekto talaga para sa ating mga kabayang mahihirap, lalo na yung livelihood. Napakadami namin livelihood na programa. Meron pa kaming Manpower on Wheels na programa na nagtuturo ng iba't ibang mga bagay sa ating mga kababayan na walang trabaho. Kaya nung ipinili ng aking mga ahensya kung ano ba yung maganda sa ginagawa ko na pwedeng i-highlight. Nakita nila yan. Kaya na-highlight lang nila. Ang totoo niyan, Jopi, maski na anong mangyari, eleksyon, anong mangyari sa 2010, tuloy-tuloy ang pagtulong natin sa mga OFWs, tuloy-tuloy ang ating mga livelihood, tuloy-tuloy ang ating pagtulong sa mahihirap. Hindi magbabago yan hanggat may nakikita akong pwedeng tulungan. Yan ho pinakamahalaga, sir, ang tulong na sinasabi natin tuloy-tuloy kahit na matapos man yung eleksyon, ano man yung mangyari. Sir, yung Super Ferry 9, marami naging biktima dito mga kababayan namin from Western Visayas. Ano yung masasabi niyo kasi nakita kayo namin the other day sa TV, no? Nandun kayo, dumating yung sa Manila, yung mga biktima. Alam mo, pinuntahan ko nga yan kasi nandun ako pumunta sana ako talaga ng Mindanao dahil sa naghatid ako ng OFWs Hinahatid namin sila merong 82 na dumating na pinauwi ko rito, 82 yun. Minsan marami nilabas na namin sa kulungan, pero tapos binigyan ko pumasahe. So, tapos binigyan ko sila ng party sa bahay, tapos hinatid namin isa-isa. Tatlo rito ay nasa punta sa Zamboanga. Kaya nung mabalitaan ko nga na may aksidente, ay pupunta ako doon para masiguro na okay sila. At
nakita ko doon na may mga namatay, kaya binigyan ko ng pera yung mga Pamilya. yung mga pamilya nila, at siniguro ko na maayos naman yung kalagayan ng mga iba na nasagip. Alam mo, mahalaga na tayo na pwede tumulong ay tumutulong, at saan man tayo pumunta, saan man tayo mapadpad, dapat ay yan ay parati natin ilalagay sa ating isipan. Yun po sir ang pinaka nakikita namin kakaiba sa inyo kasi tumutulong kayo at marami sa mga ginagawa niyong pagtulong ay hindi nakikita sa mata ng publiko at nandyan yan, na-i-establish ng tulong yan. Sir, light naman tayo ng konti. Okay lang. Kasi medyo parating nakikita natin mga katanungan ito sa mga national TVs. Yung question natin ngayon, bakit orange ang parating suot-suot ninyo? Alam mo, nagkataon lang yan kasi nang tumakbo akong congressman, pumili sila ng yung mga pamilya ko, mga kaibigan, pumili sila ng kulay na bagay daw sa akin. Sinubok namin yung iba't ibang t-shirt, nagagandahan sila doon sa orange. Sabi ko, sige, so yun ang pinili namin kulay. 92 yan, nung una akong tumakbo na congressman, ito na yung aking kulay, at simula noon, puro orange na. Tuloy-tuloy na siya. Tuloy-tuloy Orange na. Kaya ngayon, ang dami ko na orange sa t-shirt. Dahil nakita ko na ng mga kaibigan kapag magre-regalo ng t-shirt, orange na lang nire-regalo. Naging trademark na nga talaga sir yung orange na yan. Sir, maraming nagtatanong nito, especially sa mga audience ng FM. Ano ba ang pinaka masasabi nating importante o may halagang song sa buhay nyo? Marami yan. Alam mo, mahilig ako sa musika, kaya ang isang paborito ko na hawak-hawak parati, yung iPad, at nakikinig tayo ng mga iba't ibang kanta. Depende sa panahon, depende sa oras, depende sa mood natin. Minsan, ngayon dahil na napakarami kong OFWs kasama, yung ikaw na nga ni Willie, paborito natin yan. Kaya kong kantahin yan. Pero minsan naman, pagka ikaw naman feeling romantic, yung mga The Nearness of You, yung mga ganyan, medyo na pagka kami naman ng misis ko nandiyan. Sir, gusto din naming malaman sir, yung paano ba maging kagaya niyo sa pagdating ng panahon, successful, hinahanga ng maraming tao, maraming tulong na ginagawa sa publiko, paano ba niyo na-spend yung time na in-spend ngayon ng mga nakikinig sa atin? Alam mo, ako noon, nung kinikwento ko sa kanila na ako nagtitinda ng hipo sa Visoria, akala nila ako'y lungkot na lungkot, na naawa sa akin. Pero sasabihin ko sa iyo, Joke, totoo na, masaya kami noon Nung kami nagtitinda ng hipon at naglalaro kami sa, nung bata kasi kami, pagka nakakaligo lang kami, pagka mabagyo, bumabahagi sa amin, nagsiswimming kami sa kali. Kaya mga ganun mga bagay, maliliit, pero masaya. Sa palengke naman, masaya din naman. At pagka habang naghihintay kayo ng mga mamimili, customer, siyempre nagkakwentuhan kayo, masaya kayong mga tindero doon. Kaya ako masasabi ko yung buhay namin nung panahon na yun, bagamat makikwento mo ngayon parang maraming naawa sa akin. Pero actually, masaya kami din Kaya minsan namimiss ko nga yung mga araw na yun na simple-simple ang mga problema, simple-simple ang mga buhay. At siyempre yung barkadahan, hindi maaalis yan. Sa mga kabataan natin ngayon, sa panahon ngayon, marami ng access sa halos lahat, internet, marami na. So maraming influences sa mga kabataan natin ngayon. Ano yung isang kumbaga parang kagaya sa ginagawa niyo sa OFW, kayo po yung nagiging big brother na ng OFW. Sa mga kabataan natin ngayon, ano yung magiging mensahe niyo sa kanila? Especially sa ngayon na very vulnerable sila sa maraming influences. Marami ng yung droga, problema sa kabataan natin. Yung titignan mo yung magulang mo, titignan mo yung mga kunyari, teenager ka, titignan mo yung mga kaibigan mo na nasa 20s, 30s, para wag naman masyado yung 50s kasi baka sabihin mo masyadong matagal na. Mga 20s, 30s, makikita mo yan na tapos mangangarap ka. Kailangan kasi mangarap ka, nakakita ka ng mga mag-asawa, tapos may pamilya sila, so naglalakad sa mall. Siyempre, dapat iingitin mo rin ang sarili mo para magpursige ka, para umabot ka rin sa ganong kalagayan na masaya, may pamilya, gano'n, naglalakad sa mall. So, siyempre, kailangan mangangarap ka rin Kasi pag nasama ka sa barkada na parang hindi iniisip ang kinabukasan, siyempre, yun, doon ka nagkakaproblema. Kaya, isa pa, pagka ikaw ay mabibigo, huwag ka masyadong magpapanik. Okay lang yung mabigo. Talagang basta bangon ka lang ng bangon, okay lang yung madapa. Basta bangon ka ng bangon,